Yung monument na yan, mayroong araw dito sa South Korea na kung saan 453 hours and 45 minutes throughout 138 days. Diyan, andyan tayo sa red line na nakikita nyo. May base daw doon ng American Army. Tapos dito sa side na to, ayun yung flag naman ng South Korea. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon sa video na to, nabasa nyo naman sa title, tayo po ay magpupunta sa isang tour na kung saan ang demilitarized tour, which is tour yun dito sa South Korea na kung saan pupunta tayo doon sa zone na kung saan nagpapagitan between North and South Korea, okay? Wait. Oh my god, ako sa ulo. Wait, grabe ang random naman. Ayan, oh. Diyos ko, wait. Wala na akong time para bumalik pa. Buti na lang may wet wipes ako dito. Teka, sa ulo muna. Talagang sa dami ng niya sa ulo ko pa ya, ang random. Ayan, ala na. Okay, so nawala tayo sa momentum. Pero guys, yung DMZ, ibig sabihin ng demilitarized zone na kung saan in-establish yun noong 1953 during the Korean War. Okay? And usually, ang mga DMZ tour ay nagsisimula sa Injingak Park. Okay? So, hindi natin alam kung doon magsisimula yung atin. But at least alam na natin kung ano yung dapat ating expect. Ayan, so pumupunta na tayo sa meeting place. Dahil share ko lang sa inyo, ang atin pong tour na gagawin ngayon ay again, syempre, binook natin via Klook. So if ever kung magugustuhan nyo yung ganap natin for today's video, just feel free to click the link down below at mag-book kayo. And also, you can use my code POLIVANKLOOK para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Ayan, kung same tour tayo, dito po yung meet-up point dyan sa exit 9. Okay? Dito. Ang time naman na dapat nandito kayo ay 9:55 AM. Actually, inagahan ko nga talaga. And it's already 9:39 pa lang. O, diba? Aga natin. And if ever kung gusto nyo bumili muna ng inyong mga merienda, snack, may 7-Eleven dito. Kaya ang galing nga may ramyunan dito. Yung parang usos natin sa Pilipinas. Pumunta nga tayo dito kapag may time tayo mamaya. Dito tayo eat mamaya after tour. Alam nyo, habang nag-iintay tayo, na-research ko kung ano ibig sabihin kapag ka ng ibon sa ulo. Ang nakalagay dito, swerte. Ang galing. Ayan, let's go. Ito na ang ating bus. Ayan si ate. Hello. Puno na, ang dami ng tao. So, ibig sabihin, mayroong ibang pick-up point maliban dito sa atin kasi kadarating lang nila eh. Dito tuloy tayo sa likod na ka. Hello guys! I'm back again at medyo matagal bago ako nakabalik dito sa vlog na to, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na naikot na namin tong Injingak Park and meron kasing mga iba dito na hindi pwedeng mag-video at mag-photo, kaya ngayon tinanong ka na muna para para talagang secured tayo na hindi tayo makapahamak, hindi tayo makalabag sa kanilang batas dito. So ngayon, itong Injingak Park, ito yung kauna-unahang stop if ever kapag ka magdi-DMZ tour kayo. Tapos dito sa likod ko, andito na kasi sa side na meron ngayong bilihan ng mga souvenirs and etc. At ngayon, hindi din pwedeng mag-picture dun sa loob, pero gusto ko ipakita sa inyo na ngayon po, bumili tayo ng pera ng North Korea. O diba, agad-agad tayong bumili ng pera ng North Korea and gusto ko ipakita sa inyo. Ayan, as you can see, bumili tayo ng money, 5,000 sa pera ng North Korea. Tapos ang presyo niya is 22,000 won. O diba? And as far as I know, itong tao dito, siya ang ama ng kasalukuyang namumuno sa North Korea. Ako kasi, alam niyo naman yan, ang gusto ko talaga ay mapuntahan lahat ng bansa sa buong mundo. Pero parang tingin ko itong North Korea medyo matagal-tagal pa to, o kundi baka huhulihin natin to, ano? Kaya ngayon, might as well, pera na muna ang meron tayo. Tapos ngayon, i-explain ko na sa inyo kung ano yung mga in-explain sa atin ng tour guide natin kanina para maintindihan nyo ng lubos kung ano ang meron dito sa lugar na to. Na kung saan, hindi ko naman i-explain whole yung mismong nangyayari o yung mangyayari kapag kayo ay nag-book din ng same tour sa akin para hindi kayo ma-spoil. Pero gusto ko lang din magbigay ng information sa inyo para kahit paano may idea kayo. Ayan yung mismong tindahan na sinasabi ko sa inyo. So, North Korea money cell, ganyan. Tapos, ay North Korea post stamp for sale dyan. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na itong pera na to ay hindi pa daw napapatunayan sa ngayon kung nagagamit pa sa North Korea kasi wala daw nag-a-attempt, sabi ng mismong tour guide natin. Kasi totoo nga naman, hindi naman talaga sila pwedeng magpunta sa North Korea, ganyang level. So, ito, new money to. Merong old money na parang mas matatanda pang money na nandun. Pero ang kinuha ko, yung pinaka-latest. And I think naman, ano pa to? Ginagamit pa rin to sa North Korea kasi ang bago pa niyang tignan.
And at least dagdag collection na lang natin to, di ba? At kapag nag-book din kayo ng tour na to, is patapusin niyo na muna din yung mga tour guide if ever. Tapos magpaalam kayo kung pwede ba mag-picture dyan at mag-video. At ngayon, kung ano yung makikita niyo dito sa vlog natin, yun lang yung mga pwedeng videohan. Alam niyo yun? Hindi ko pwedeng videohan yung iba at yung mga bawal. Baka mamaya hindi na tayo makalabas dito. Pero, tulad ng sinabi ng tour guide natin, ito daw South Korea. Ang mismo sinisimbolo daw nito ay freedom, demokrasya, ganyan level. Siyempre yung English sinabi. Tapos dun nga kasi sa North Korea, napakadaming mga rules, napakadaming mga batas na kung saan yun yung reason kung bakit hindi daw sila nagkasundo. Kasi magkaiba sila ng ideology, di ba? So, ngayon na-explain ko sa inyo yan isa-isa. Ayan, nakikita nyo ba yung monument na yan? Yung monument na yan, mayroong araw dito sa South Korea na kung saan tinatawag nila na Thanksgiving Day, na kung saan yung mga tao na meron pang pamilya doon sa North Korea ay nagpupunta dito dahil hindi naman talaga sila pwede na magpunta doon. Kumbaga, parang for graveyard. Kasi, yung kunyari, dadalawin yung graveyard kapag kunyari sa atin, sa cemetery, dadalawin. Pero dito, hindi na pwedeng dalawin para bumalik pa yung mga taga North Korea doon sa North Korea. Gets nyo yun? Yung dating taga North Korea, babalik doon sa North Korea para dalawin yung graveyard. Bawal. Hindi na pwede. Kaya dito na lang sila nag-offer ng mga offerings, ganyang level. Tapos ito namang side na to, yung mismong statue naman na to. Wait, nakikita ba? Ayan. Ito. Yung statue na yan, yung mismong sculpture na yan, or kung ano pa man, is yan po ay ang pinapakita nito is yung mismong TV show nila dati. Kasi merong live TV show dito sa South Korea na kung saan naman, ang purpose naman ng live TV show na yan is para dito yung, kumaga mag-ano sila dito, magpe-page, ganon. So originally 4 hours lang talaga yung mismong tatagal daw dapat nung mismong live TV show na to, pero tumagal ng 5 months. Kumbaga, yung mga taga South Korea kasi, mayroong mga na-distribute sila kunyari, napaghiwa-hiwalay sila ng mga panahon noon na yung iba nasa Seoul, yung iba nasa Busan, nasa Gwangju, nasa Daegu, ganyan. So dito, 4 hours lang talagang inalat originally para mag-page ng ganon. Para kunyari, uy, hello, Ivan de Guzman, kung nandyan ka, pumunta ka dito sa ganyan. Yung ganong level, parang live show talaga siya. And yun, napakadami daw mga taong nagpunta, kaya tumagal ng 5 months yung mismong show. Actually, yan yung pangalan daw. Tapos ito, if ever naman, pwede kayo mag-picture dyan. Pero tayo hindi nga natin maintindihan yan. Pero if ever, gumamit na kayo ng Papa Go app, tapos translate nyo na lang yan. Yan po yung ibig sabihin yan. Tapos, yung mismong show na yan, naging ano yan, UNESCO Memory of the World. O, diba? Kasi grabe nga naman talaga yung dinulot niyan sa history ng South Korea. Ayan, mayroon naman pala ditong nakasulat. So, ang mismong title ng show is 30 Years Lost. O, diba? Tapos, tumagal yung mismong show ng 453 hours and 45 minutes throughout 138 days and made contributions in reuniting 10,189 dispersed family, o diba? Tapos kapag ka nandito kayo, yung song na maririnig nyo dito is hindi lang siya sikat dito sa South Korea, kundi sikat din yon sa mismong North Korea, o diba? Reunification song yon, okay? Ngayon naman, ang ipapakita ko naman sa inyo sa area na to, ang tinatawag na Freedom Bridge, okay? Bawal dito pumasok, pero ito yung Freedom Bridge na tinatawag. Kasi noong unang panahon daw, yung mga soldiers na babalik dito sa South Korea, galing North Korea, is dito dumadaan. Kumbaga doon, is by car o by sasakyan yung kanilang pagbabalik. Tapos pagka dito na sila sa mismong Freedom Bridge na to, ay maglalakad na sila. Gets niyo yun? Kasi syempre, parang border na rin to at some point. Pero hindi pa ito yung pinaka-border. Para ano lang to, parang homecoming bridge, ganun. Kaya siya tinawag na Freedom Bridge. Ayan, tignan nyo. Return of 12,773 prisoners of war. O diba? Pero sabi ng tour guide natin kasi, prisoners of war ang tawag. Pero yan po ay karamihan dyan ay mga soldiers. Tapos sabi din ng tour guide natin na yung mga North Korean defectors is dito daw dumadaan. And as of the moment, ngayon po meron daw 34,000 na North Korean defectors dito sa South Korea ngayon. So yung North Korean defectors, yun yung tawag nila sa mga, in other words, at mas madaling sabihin, yung mga tumakas sa North Korea na nagpunta sa South Korea. Syempre, dahil nga naman sa diktatorya na meron doon sa North Korea, dahil nga naman sa higpit, dahil sa, gets nyo yun? So, lahat ng tumatakas sa North Korea, may mga dito daw dumadaan, ganyan. Tapos, 34,000 siya in total.
Yun ang sabi ng ating tour guide. Tapos, di ba, andito na nga tayo sa almost border nga. O yung demilitarized zone nga. So, if ever, meron daw red na makikita sa itaas na kapag kunyari, nakita daw yun ng mismo mga piloto kapag sa mga eroplano. Ibig sabihin na North Korea na bawal daw lumipad ang mga eroplano galing South Korea na mapupunta dun sa North Korea na area. So, yun ang rules. Hindi natin alam po ano ang gagawin kasi hindi naman in-specify ng ating mismong tour guide, pero at least yun po. Ayan, ito yung mapa. And actually hindi ko na siya maintindihan ngayon dahil Korean language yung ginamit dito. Pero ito, yan yung North Korea. Tapos ito po yung South Korea. At kasalukuyan nandito tayo. Andyan tayo sa red na yun na nakikita nyo. And itong South Korea na yan na part, ito, ang ibig sabihin yan is Unification Village. Okay? So, yung village na yan is nasa loob lang sila ng military zone o military area. Pero, freely pa rin naman nakakagalaw yung mga tao dyan na taga South Korea. At karamihan dyan, farmers. Dahil, dito sa area na to, ang sikat dito ay ginseng. Yun yung specialty nilang product dito. O, diba? So yan, meron pa dyan. Pero yun ata ang ating last stop na makikita natin later. So yun, pagpasensyahan nyo na kasi puro mukha ko itong nakikita nyo kasi meron talaga mga lugar na bawal videohan dito. At gusto ko kasi on the spot ko sa inyong sinasabi yung mga info. So bawal daw videohan yung side na to pero pupunta na tayo sa building na yan. Ito yung unang stop at dyan pwedeng kumain at madaming restaurant dyan. Bali doon sa kabilang side, nung nasa likod ng camera na to, ay may gondola doon. Tapos mga fence, bawal kasi yung videohan. Pwede din kayo doon magpunta. Ayan, o tigyan nyo. Merong mga restaurants. Daming kumakain. Diba? Tignan natin kung makakakain tayo. Ito madaming madaming available na chair. Kaya lang, parang matagal yun Oh my God, parang gusto kong kumain ng noodles na ganito. Pero mamaya na lang. Ito muna tayo sa sa western food. So, umorder na lang muna tayo nitong hotdog na to. 651 lang siya. Tapos, french fries. Alam nyo, napakadami natin natututunan tungkol dito sa South Korea at North Korea. If ever, alam nyo, I highly suggest na mag-book kayo ng tour na to. Kasi ito parang mahirap siya i-DIY So, kailangan nyo talaga ng mga certain papeles, may mga checkpoint. Kasi, so talagang booking a tour is a must kapag gusto nyo magpunta dito. Tapos, historical stuff, political stuff, matututunan nyo kapag nag-book kayo nito. Okay, so ngayon bumili na muna tayo dito green tea latte para may iniinom tayo habang nasa bus. One green tea latte? Green tea latte. Okay. Okay, dito na tayo ngayon sa bridge. Papunta na tayo ng North Korea side. Ito. Ayan. So ito daw river na to, nagtutugon daw nito sa North Korea. Pwede pang videohan yung part na to. Doon mamaya hindi ko alam kung pwede pa. Hindi ko alam kung nakikita siya pero doon sa side na yun, may base daw doon ng American Army. Punta na tayo doon sa area na yun. You can see a one building top of the mountain. So that's the observatory that we are going now. Dora Observatory. Dora Observatory. Doon sa pupuntahan nating area, yung observatory, makikita natin doon yung whole DMZ. Tapos makikita din natin doon yung North Korean city na isa. Okay, so papunta na kami ngayon sa observatory. And hindi ko alam kung pwedeng videohan. Magpapaalam na lang ako. Ayan, ipinark lang yung bus tapos pababa na tayo. Mabaho dito. Amoy ng kalabaw. Ayan, tignan nyo, pumapanik tayo pa-uphill. Papunta sa observation deck. Though hindi ko alam kung makakapag-video ako dun mamaya. So, makikita nyo lang sa mga susunod na part ng vlog na to kung ano yung mga maipapakita ko. Pumunta tayo sa observation deck. Grabe. Ang taas ng pinanik namin. Lahat kami hinihingal. Tignan niya, may mapa, Andito tayo ngayon. Andyan. Wow. Tapos, ayan. South, North Korea na tong side na to. Pati yun, North Korea na yan. Okay, so andito ngayon tayo sa observatory deck nila. And ngayon, kitang-kita na from here yung Kaesong City. Na kung saan city yan sa North Korea. Papakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung nakikita dito, pero ayun yung map. Ayun yung map tuloy. Ayun yung flag ng North Korea. Tapos dito sa side na to, ayun yung flag naman ng South Korea. So North Korea na yan. Kitang-kita siya. Tapos share ko lang sa inyo na dito sa mismong area na to, ang makikita nyo lang yung pinaka-city nila na Kaesong City nga. Alam nyo ba yung Kaesong City na yun? Yun yung third largest city sa North Korea. At the same time, yun yung dating capital ng Korea. Nung iisa pa sila, nung North and South, nung nag-iisa pa.
is yun yung capital city, ang Kaesong City. At yung Kaesong City na yon was once part ng South Korea. Pero ngayon, hindi na, North Korea nangyari. Kasi during the Korean War, yung North Korea, in-invade yun, kinapture yun. Tapos noong 1953, nagkaroon ng agreement na sa kanila na talaga yung mismong city na yun at hindi na sa South Korea. Tapos guys, ayan, nakikita nyo to. Wait, tuturo ko ba? Itong area na to, yan yung South Korean flag. Tapos ito, dyan sa area na yan, yung JSA na tinatawag na area. Yung area na yon, dyan naghawak kamay si Kim Jong-un, tapos si Donald Trump. Nung panahon na nagbisita dito si Donald Trump sa South Korea. Ayan, dyan yun. Yung picture ilalagay ko dito. Lalagay ko dito sa screen para makita nyo at ma-visualize nyo. Tapos guys, dito kasi hindi ko masyadong naipakita, pero dito sa side na to, ayan, dyan sa side na yan, meron po dyang river. Tapos dun sa river na yon, dito sa side dito, South Korea. Tapos dun sa side doon naman is North Korea. Kumbaga, yun yung isa sa mga naghahati sa kanila. Kapag ka nagpunta kayo dito, in person, makikita nyo yun. Pero alam nyo, to be honest kapag ako kunyari, if ever man, kung meron kayong isasama dito na either senior citizen or PWD, make sure na kung may option na parang merong wheelchair is magdala kayo ng ganon or magpa-assist kayo kasi medyo mataas para makapunta dito sa mismong observatory deck. Tapos kapag ka medyo naman si lolo o si lola na kasama nyo ay medyo uugod-ugod o nahihirapan ng maglakad, i-assist nyo na lang kasi medyo mataas talaga siya. Okay, bumalik na tayo sa ating bus. And let's go na sa next stop. After that trip is nagpunta kami sa third tunnel. Ito ang itsura ng third tunnel na kung saan ito yung hinukay ng North Korea papunta sa South Korea pero na-discover ito ng South Korea. Ngayon kami ay bumaba dito at alam nyo, super lalim nito, super haba at sabi ng tour guide namin kung claustrophobic kayo at kung meron kayong respiratory problems is huwag kayong pupunta dito. Pero ako, wala naman akong ganon. Kaya ngayon, tinry kong bumaba pero grabe ang feeling sa ibaba. Talagang parang yung oxygen level hindi ganoon ka-healthy and super nakakapagod. Kaya I advise if ever, kung meron kayong kasamang senior citizen or PWD, hindi ko ina-advise na bumaba dito. So guys, natapos na ako. Natapos ko yung mismong third tunnel. So yung third tunnel, mataas siya. Wait lang. Gusto ko kasi real time yung pag-vlog. Hihinga lang ako. Grabe, totoo pala yung warning. Ang warning kasi ng tour guide nating si Eden, if ever daw kung may respiratory problems, kung claustrophobic, tapos kung hirap daw sa mga paglalakad, papanik at pababa, wag na ituloy. Ako kasi, sabi kong ganun, gusto ko siyang ituloy. Parang gusto ko lang di mapatunayan sa sarili ko na nakarating ako din sa pinaka baba na tunnel na ginawa ng mga taga North Korea papuntang South Korea. At success. Nagawa natin. Ang haba niya, 300 meters yung pinaka matarik na pababa. Tapos 200 meters yung mismong padiretso hanggang sa pinakadulo sa boundary ng Sokor at Nokor. So if ever kung kayo po ay pabalik, round trip, almost more than more than 1 kilometer na papanik at pababa. Ang mas mahirap is yung papanik. So yun, if ever itry nyo yun para worth it yung DMZ experience nyo. Yun. Ayan, so nakakahiya. Parang feeling ko more than half na ng group dito sa bus na to ay nandyan na. Tapos tayo naglalakad pa lang din. At least nakaka-proud dahil nailaban natin ang ganun kahabang lakarin na parang bundok. It's yun. Picture muna tayo dito sa DMZ. Yan, bago tayo umalis. Ganda eh. Okay guys, finally, andito na ngayon tayo sa last stop natin dito sa tour na to, which is ang Unification Village. And ayan, as you can see, nasa likod yung mismong village, pero hindi na tayo pwede magpunta doon kasi syempre, residential area na yon. Tapos, itong Unification Village, other natawag dito is border village, okay? Kasi sila ay located nga malapit dun sa mismong North Korea, tapos andito sila sa side ng South Korea, okay? Tapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga karamihan sa nakatira dyan ay descendants ng mga tao na kung saan nakatira na dyan mismo before pa yung Korean War, o diba? Ang galing. And aside from that, sinisimbolo nitong Unification Village yung reunification something.
which is, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. And ayun, as you can see, ito yung gusto ko sanang puntahan eh. Napukaw nito ang ating atensyon. Hindi yan ito. Ito ang gusto ko sanang puntahan. Ito kasi yung sikat na sikat eh. Yan. Ito yung parang tumawid nga dyan si Donald Trump noon. Na si Kim Jong-un dito. Kasi yan yung parang nagsisignify na parang hati talaga nila. Pero alam nyo ba, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga naka-duty dyan ay mga UN soldier po. Tapos kapag kunyari magtutour dyan, which is dati, may tour dito na talagang dinadala dyan, ang mga tour guide, hindi yung mga normal tour guides, kundi yung mga UN tour guide talaga. Yeah, nakita natin kanina yan. Ewan ko kung naaalala nyo doon sa video na pinakita ko sa inyo, kaya lang hindi ma-zoom, pero yan yung itsura ng watawat na yon. Tapos, ito naman yung sa North Korea. May picture nga tayo, ilalagay ko dito sa screen yung picture, pero medyo malabo pa din. So, yan yun. Napakadami kong natutunan dito sa mismong tour natin ngayon. And share ko lang sa inyo ako po yung tipo ng traveler na kung saan mahilig ako magpunta talaga sa mga border at mag-research ng mga border. Kunyari yung border kunyari ni Singapore, saka ni Malaysia, border kunyari ni Vietnam, saka ni Cambodia, border ni North Korea, saka border ni ganon, border ni India, tas border ni Pakistan. Yung mga, lagi ko nire-research yung mga borders. Mahilig ako kasi mag-check ng mga borders ko ano yung mga itsura. Kaya if ever, alam niyo, sa mga susunod na video natin, sa mga susunod na travel series natin, kung bibigyan tayo ng pagkakataon lumayo pa sa Asia at mas malayo pa sa Asia, Europa, mas malayo pa sa Europa, mga ganyan level, South America. Kung maaari na merong pagkakataon na makapunta tayo sa mga borders, itutour ko kayo sa mga borders. Kasi yun yung, kumbaga, parang yun yung bucket list natin. Meron akong alam na border na nakakalimutan ko kung anong country siya. Yung parang kapag kunyari, tumungtong ka sa parang bilog na ganyan, magkakaiba siyang country, ganon. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo yun. Okay guys, finally, tapos na ang ating tour at idinrap na tayo dito mismo sa entrance number 2 ng City Hall, okay? So, tingnan nyo naman, nakatinghasan naman yung buhok ko kasi kagigising ko lang. So, yun. Nag-enjoy ako so far sa tour natin ngayon at so far, ito yung pinaka talagang deep dive natin ang history ng mismong South Korea and even North Korea, okay? So, ngayon, maraming salamat sa panonood. If ever, kapag nagustuhan nyo to, feel free to book it via Klook. Yung link nasa ibaba and also you can use my code PaulLive at Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Yun lang po. Maraming salamat. Tapangan nyo pa ang mga susunod nating vlogs dahil malapit na tayo sa point na to, lumipat at magpunta ng Busan. Okay? Again, Ivan Digusan po. i-PM nyo ako sa aking Instagram account or Facebook account kung meron kayong gustong i-message sa akin and sasagutin ko kay John privately. Again, thank you so much. So, yun lang. Thanks!